Magandang umaga sa inyo, mga minamahal ko. Ito ang isusunod ko na ipahayag sa inyo kung paano nagkasala ang Panginoon Jesucristo. Ito ang sasagot sa inyo ang Biblia. Kasi dito sa Biblia, ang sabi, ang hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao ay Antikristo. Kaya ito, ipapahayag ko ngayon sa inyo kung paano nagkasala ang Panginoon Jesucristo kasi tao siya eh. Sa pamamagitan ng Biblia, dito natin malalaman kung paano siya nagkasala kasi tao nga siya dito sa lupa eh. Binamahan ko dito sa Lucas 7:34 ito. Sa Lucas, kapitulong 7, talata 34, naparito naman ang anak ng tao ha, na kumakain at umiinom tulad ng iba. Sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Minamahal. Napapaliwanag dito na naparito ang anak ng tao, naparito kasi pinababa siya dito tao eh, kumakain at umiinom. Sinasabi ninyo, masdan din nyo ang taong ito matakaw at maglalasing. Naglasing siya kasi tao mga siya eh, mga minamahal eh. Kasi ang paglalasing ay pagkakasala yan. Ang turo ng Panginoon Jesucristo nung wala na siya dito, wag lang tubig ang inumin ninyo, uminom din kayo ng kaunting alak. Ito'y makatulong sa inyong panunaw. Kasi lagi kang sinisikmura, hindi bawal mag-inom. Ang bawal dito, maglasing. Kaya siya nakaranas dito na maglasing, marami siya pagkakasala na nagagawa. Kaya pinangaral niya sa mga tao, sa pamamagitan ng mga propeta. Tinuro niya kasi naranasan niya kung paano malasing. Tinuro niya. Hindi lang ito ang katotohanan mga minamahal. Dito sa Juan 2:13, Juan 2:13, malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya ang templo, ang mga nagbibili ng mga baka, mga tuka, at mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang hagupit na lubid at pinagtatabuyan malabas ang mga nangangalakal at ang baka, tuka. Sinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Maliwanag. Nung siya pumunta sa Jerusalem, sa templo, marahas siya doon kasi tao pa siya eh. Bagamat siya dapat pinaalis niya ng mahinahon, ngunit marahas siya nung pumunta siya. Pinagtataob niya ang lamesa, isinabog ang mga salapi. Mga minamahal, hindi dapat dyan kung siyang Diyos na, mapagtimpi ang Diyos. Kaya hindi siya nakapagtimpi, tao pa siya sa lupa, mga minamahal ko. Ito ang pagkakasala niya. Una naglasing siya, tapos nagalit siya. Sabi nga sa unang Juan 3:15, mababasa yan, ang mauut sa kanyang kapatid ay mamamatay tao, nalalaman ninyo na ang buhay ay nalalaman ninyo ang buhay na walang hanggang ay wala sa mamamatay tao. Yan ang kaliwanag. Pag napuot ka pala,
kapatid mo. Kasi yung mga nasa templo, mga kapwa Hudyo yan, mga kapatid kung tawagin yan ng kapatid sa Panginoon yun. Nagalit siya. Kaya ang magalit sa kanyang kapatid, mamamatay tao. Hindi lang ito ang katunayan na nagkasala sila. Sa Mateo 16:20, mayroon pa dito. Mateo 16:20, sabi dito. At mahigpit niyang tinagubilingan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Pinagdinay ang pangalan niya. Bagamat may dahilan, ang pagdidinay ay isang pagkakasala din yan, mga minamahal ko. Bakit siya nagdinay? Kasi ito, siya nagdinay, ang sabi dito sa 17, Juan 17:9. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila na huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Tao pa siya kaya nag-deny pa rin siya dito Oo, huwag ninyo sasabihin ang pangitain hanggat hindi nabubuhay muling ang anak ng tao. Kasi kung mabuhay na muli ang tao, Diyos na siya. Hindi na siya pwede mag-deny. Kaya nung inutos niya, tao pa siya doon pwede mag-deny. Mga minamahal, iyan ang mga pagkakasala ni Kristo. Bagamat may dahilan ang pagdidinay niya, isang kasalanan pa rin yun, pagdidinay, pagsisinungaling yun Kaya maliwanag Ano pa ang mga katotohanan dito? Dito sa Juan 7:8 hanggang 10, mayroon din dito Sa Juan 7:8, 10 Si Jesus pinapupunta ng mga kapatid sa pista ng mga tulda. Ang sabi ni Jesus, kayo na ang pumunta sa pista, hindi ako pupunta sapagkat hindi pa ito ang panahon ko. Hindi pa siya panahon na Diyos, hindi pa ito ang panahon ko. Tao pa siya kasi hindi nga siya pumunta, nagsabi siya, hindi ako pupunta. Pagkasabi nito, nagpaiwan siya sa Galilea. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa piyesta, ngunit hindi hayagan. Isang pagsisinungaling din yan Ang sabi niya, hindi siya pupunta. Ngunit nung umalis ang kanyang mga kapatid, pumunta din siya. Kasi sabi niya, hindi pa ito ang panahon. Hindi pa nga siya Diyos pwede pa nga siya magsinungaling. Kaya maliwanag dito na ang Panginoon nagkasala. Marami talata dito na magpapatunay. Dito nga sa, may mababasa sabi nga niya sinasabi ko sa inyo, na hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang mainom po ang alak ng kaharian ng Diyos na kasama ko kayo. Siya mismo nagpatunay na uminom siya ng alak Lasinggiro nga siya Marami kang mababasa na katunayan na sinabi niya yan Marami talata sa unang Korinto, mayroon din sa Mateo, mayroon din sa Lucas, mayroon din. Na sinabi niya, hindi na ako, simula ngayon, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubat. Minamahal ko. Kaya nagpatunay din siya na siya uminom din. Uminom din siya ng alak. Kaya ang pag-iinom, paglalasing, pagkakasala din yun. Ang pagdidinay, ganun din, pagsisinungaling yan. Marami siya i-deny. Ang siya nga,
nakatanganan pa nga siya sa kanyang magulang, eh. Hindi niya tinawag ang kanyang ina si Maria na ina, babae, "Hoy babae." O sa ibang salin ng Bible, ginang. Tingnan mo ang nakatanganan, magkakasala din yan, hindi mo iginalang ang kanyang ina. Bagamat kung halimbawa ikaw ampun, aba, igagalang mo pa rin ang iyong pinalakihan na magulang, nag-ampun sa'yo. Iyang katanganan din yan ni Jesucristo. Kaya walang nakaunawa nito na mga mangangaral, mga pastor, ang inaaral nila puro makasanlibutan lang. Inutos nga ng mga propeta na ang hindi nagpapahayag na si Kristo naging tao ay Antikristo. Napakadami ngayon ng Antikristo. Hindi nila ipinahayag na si Kristo naging tao. Hindi nagkasala daw si Kristo, sabi nila. Kaya mga Antikristo yan. Binabasa ko lang dito sa Bible. Hindi ko yan sariling maliwanag na sa Bible yan. Kaya salamat sa inyo. Kaya subaybayan ninyo ang mga susunod na ipapahayag ko. Marami ako dito ipapahayag na nakulasan ko sa Biblia. Bagamat ako hindi nag-aral. Nagsuri lang ako ng Bible, wala akong pinag-aralan. Pero may nagpapaliwanag sa akin na Espiritu Santo. Kaya ang nagpapahayag na si Kristo naging tao, pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Ang hindi nagpapahayag, Antikristo yan. Hindi. Kaya pinahayag ko si Kristo na naging tao, nagkasala. Kasi nasa Bible yan, utos yan. Kaya mga minamahal ko, subaybayan ninyo ang mga isusunod ko na mga iaaral pa. Kasi ito na ang panahon po para mahayag ang katotohanan. Kasi malapit na ang panahon ng mga isinula. Sabi nga sa Biblia sa Corinto, kung hindi ako nagkakamali, pinili ng Diyos ang isang hamak walang halaga sa mundo upang siyain ang malalakas. Kaya parang yung hula na yan, dumarating na yan eh. Marami ngayong mga ngaral na bagamat walang halaga sa mundo, walang pinag-aralan, iyan ang magpapakalat ng mga katotohanan. Kung ano noon ang mga nangyari sa mga apostol, mga walang pinag-aralan sila, iyan din ang nagpatotoo sa panahon noon. Pinangalan nila ang katotohanan. Kaya mga minamahal, ako nangangaral ako ng katotohanan lang dito. Marami sa akin pwede mangyari sa inaaral ko, katulad noon ng mga apostol, kasi ihinayag nila ang katotohanan. Kaya mga minamahal, salamat sa inyo. Kung ako pakinggan ninyo, salamat.